Tahimik ang baryo ng San Isidro kapag sumasapit ang alas 12 ng gabi. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. Kahit ang hangin, parang takot gumalaw. Pero may isang bagay na matagal ng bulong-bulungan ng mga matatanda. May matandang babae raw na nakatira sa pinakadulong bahagi ng baryo, malapit sa masukal na gubat at lumang sementeryo. Si Aling Sela, payat siya, kubang, mahaba ang puting buhok na laging nakatikip sa mukha. At tuwing gabi, may kakaibang amoy na nanggagaling sa kubo niya, amoy bulok na karne. Huwag kayong lalapit doon, babala ng mga magulang sa mga bata. Hindi tao si Aling Sela. Pero syempre, hindi naniwala si Nico. 17 taong gulang si Nico. Mahilig siyang mag-video para sa social media. Mahilig sa horror content at ghost hunting. At para sa kanya, panakat lang ang kwento tungkol sa matandang aswang. Content lang yan, sabi niya sa mga kaibigan habang hawak ang cellphone camera. Kapag nakuha natin yung bahay niya sa video, siguradong viral tayo. Kasama niya sina Marco at Jessa ng gabing iyon. Mahina ang buwan, madilim ang daan. Habang naglalakad sila papunta sa kubo ni Aling Sela, unti-unting nanlamig ang paligid. Tahimik, masyadong tahimik. Pre, bulong ni Marco. Parang mali yata to. Takot ka lang, natatawang sabi ni Nico. Pero nang makarating sila sa lumang kubo, nawala ang tawa niya. Nakatayo roon ang bahay, sirang-sira, puno ng lumot, at tila ilang dekada nang walang nakatira. Pero may ilaw sa loob. Mahinang dilaw na ilaw. At may naririnig silang pagnguya, ngat-ngat, parang may kumakain. Dahan daw ang lumapit si Nico sa bintana habang kinukuhanan ng video. At doon niya nakita isang matandang babae na nakaupo sa sahig. Mahaba ang buhok, nakayuko, at may kinakain. Hindi nila makita kung ano. Hanggang sa tumingin ito sa bintana, biglang tumigil ang paghinga nilang tatlo. Dahil ang mata ng matanda, pulang-pula, at ang bibig niya, punong-puno ng dugo. Takbo, sigaw ni Jessa. Natarante silang tumakbo palayo habang naririnig nila ang malakas na halakhak ng matanda mula sa loob ng bahay. Pero habang tumatakbo sila, may kakaibang tunog na sumunod sa kanila. Parang may mahahabang kuko na tumatama sa bubong ng mga bahay. Paglingon ni Marco sa taas, napasigaw siya. Nandoon ang matanda, nakadikit sa bubong. Baliktad ang katawan, at nakangiti. Hamaba ang dila nito, sobrang haba, habang unti-unti siyang gumagapang pababa. Tumakbo sila hanggang makarating sa bahay ni Nico. Humihingal, nanginginig. Agad nilang nilock ang lahat ng pinto at bintana. Tapos na yon, sabi ni Nico habang pinapakalma ang sarili. Pero biglang, may kumatok sa bubong. 1, 2, 3. Tahimik silang napatingin sa kisame. At sa kanila narinig ang paggapang. Parang may mabigat na nilalang na umiikot sa ibabaw ng bahay. Unti-unting bumukas ang ilaw. Namamatay, bumabalik, namamatay ulit. At sa bawat pagpatay ng ilaw, parang may nakikitang anino si Nico sa bintana. Hanggang sa tuluyang mawalan ng kuryente. Madilim, tahimik, tanging tunog lang ng paghinga nila ang maririnig. Pagkatapos, may bamhulong. Mga bata, hindi nila alam kung saan nanggaling ang boses. Mabango ang dugo ninyo. Nagsisigawan sila habang naghahanap ng kandila. Pero biglang may tumulo sa balikat ni Jessa. Akala niya tubig, pero nang hipiwan niya, dugo. Dahan-dahan siyang tumangala. At doon niya nakita, nakadikit sa kisame si Aling Sela. Nakangiti, nakabuka ang bibig. At unti-unting bumababa ang mahabang dila nito papunta sa kanya. Napahiyaw si Jessa. Biglang bumukas ang pinto ng malakas kahit nakalock. Pumasok ang malamig na hangin. At saka, nawala si Marco. Parang bula, isang iglap lang. Marco, sigaw ni Nico. Pero walang sumagot. Ang tanging narinig lang nila ay ang pagnguya mula sa dilim. At may tunog ng pagkapunit ng laman. Tumakbo, palabas sina Nico at Jessa kahit madilim ang paligid. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Habang tumatakbo sila sa gitna ng baryo, napansin nilang walang tao, walang ilaw, walang ingay. Parang iniwan sila ng buong mundo. Hanggang sa marinig nila ang iyak ng sanggol mula sa gubat. Tumigil si Jessa. May bata, wag, sigaw ni Nico. Bitag lang yan. Pero huli na, lumakad si Jessa papunta sa dilim. At doon nila nakita, isang duyan na gawa sa kahoy. Dahan-daang umuuga mag-isa,
at may sanggol nga sa loob. Pero nang silipin ni Jessa, wala itong mukha. Biglang humaba ang leeg ng sanggol at bamuka ang bibig nito ng sobrang laki. Tumalon ito kay Jessa, kasabay noon ang paglitaw ni Aling Selo mula sa likod ng puno. Nakatawa, nangangitim ang mata, at hindi na tao ang itsura. Mahahaba ang kuko, baluktot ang mga paa, at hati ang katawan niya mula bewang pababa. Aswang, nanginginig na bulong ni Nico. Tumingin sa kanya ang matanda. At ikaw ang susunod. Tumakbo si Nico nang hindi lumilingon. Naririnig niya ang halakhak sa likod niya. Mabilis, palapit ng palapit, hanggang sa may humawak sa paa niya. Bumagsak siya sa lupa. Paglingon niya, si Marco. Pero putla na ito. Itim ang mata, at nakangiti. Hindi na kami nag-iisa. Pagkatapos noon, natagpuan na lang si Nico kinabukasan sa gilid ng baryo. Buhay pa, pero tahimik, hindi umiimik, hindi kumikilos. At tuwing sasapit ang hating gabi, nakikita siyang nakaupo sa harap ng bahay nila. Nakangiti sa dilim, habang may matandang babae na nakatayo sa likod niya. At ang sabi ng mga nakakita, kapag tinignan ka raw ni Nico sa mata, susunod ka na kay Aling Sela.